Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang napakagandang gabi sa inyong lahat. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Meling, isa ninyong loyal listener at certified na ka-YouTube. Matagal na rin po akong nakasubscribe sa Papa Dudut YouTube channel at isa akong aktibong commenters ninyo. Sana ay mabasa nyo ito at maitampok sa inyong programa. Papa Dudut, kakaiba ang sulat na ipapadala ko sa inyo kasi hindi siya kwentong pag-ibig o pampamilya. Pero alam kong marami ang makaka-relate, lalo na ang mga listeners ninyong hindi masaya sa kani-kanilang trabaho. Well, sa panahon ngayon ay mahirap talagang makapaghanap ng trabaho. Kaya kung may trabaho ka ay dapat mo itong pahalagahan. Papa Dudut, nagtatrabaho ako ngayon bilang marketing specialist sa isang marketing and advertising agency sa Makati. Actually, graduate ako ng nursing pero wala akong mapasukang trabaho noon. At maraming taon din akong natenga sa bahay. Ewan ko ba, Papa Dudut? Pero malas yata ako sa paghahanap ng trabaho. Sabi naman ng mga kaibigan at magulang ko ay wala namang problema sa communication skills ko. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ako makahanap-hanap ng trabaho. Samantala nang dumating ang isang oportunidad sa akin ay hindi ko na pinalagpas yon. Nag-apply ako noon bilang encoder sa isang kumpanya. At kahit na malayo ang trabaho ng isang encoder sa natapos ko, ay okay lang yon sa akin. Ang mahalaga lang naman ay may trabaho ako. Pero Papa Dudut, sa hindi malamang kadahilanan, ay hindi ako naging masaya sa pinasok kong trabaho. Isang araw tulad ng nakagawian, ay maaga akong pumasok sa opisina para gawin ang mga trabahong tinambak sa akin. O Meling, kumusta ka na dyan? Hindi ka ba napapagod dyan? Tanong sa akin ng kasamahan ko sa trabaho na si MJ. Lunchtime na kasi noon at karamihan ay bumababa na papunta sa cafeteria. Habang ako naman ay nanatili lamang sa aking desk nagtatrabaho. Mabuti naman ako, MJ, at saka hindi pa ako pagod. Sagot ko na lamang sa kanya habang tutok pa rin ang aking mga mata sa monitor. Naku Meling, huwag kang magpakabayani, mag-break ka muna, ang sabi ni MJ na halatang concern sa akin. Hindi pa ako pwedeng mag-break, marami pa kasi akong i-encode dito. Deadline ko kasi ngayon kay Sir Henrik. Hinihingi na raw po kasi yung mga documents sa itaas. Paliwanag ko naman sa kanya. But still, kailangan mo pa ring mag-break. Alam ko na. Total naman dalawa lang yung kapeng in-order ko doon sa coffee shop sa ibaba, sayo na tong isa. Alok niya sa akin. Naku, nakakahiya naman sayo. Wika ko. Huwag ka nang mahiya, Meling. Eto, tanggapin mo na. Pagpapatuloy ni MJ sa akin. Nag-aalilangan kong tinanggap ang isang baso ng kape. Salamat MJ. Wala yon. Dapat ang buong team ang magpasalamat sa iyo. Kasi masipag ka. Kung tutuusin dapat taasan na nila ang sahod mo. Puri pa niya sa akin. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Magdilang anghel ka sana. Wika ko pa kay MJ. Samantala kinahapunan ay nagkaroon ng meeting ang buong department namin kung saan kasama ako. Napag-usapan na magkakaroon ng outing ang buong department at magdidistribute ng gift certificates. Natuwa naman ako kasi ang buong akala ko ay makakapagpahinga na rin ako sa aking stressful na work. Actually kami dalawa ng assistant na si Dana ang nagpaplano ng outing. And then we presented it to Sir Rams and Ma'am Osang. Ayun, nagbigay ng budget.
Bukod doon, sponsoran nila ang outing natin. 3 days and 4 nights for 2 with free meals. Masayang balita ni Sir Henrik sa lahat ng empleyado. Siyempre nag-cheer ang mga empleyado sa magandang balitang hatid ng boss namin. Kasama na ako. Nagpatuloy siya. Each of you will receive 2 resort gift certificates. Kunin niyo rito yung passes ninyo. Wika niya pagkatapos ay isa-isang dinistribute niya ang mga gift certificates sa lahat ng empleyado. Maliban sa akin. Sir, paano si Meling? Kasama na naman siya sa team, di ba? Wika ni Krista. Isa sa mga kaklose kong empleyado sa aming department. Of course, here's your 2 resort gift certificates, Meling. Tila napipilit ang wika pa ni Sir Henrik habang inabot ang 2 gift certificates. Thank you po, sir. Sinserong wika ko habang masayang tinanggap ang regalong yon. For the first time ay naramdaman kong parte na ako ng team. Ayan ha, Meling ha, binigyan ka na ni Sir Henrik. Makakapagpahiga ka na rin sa wakas. Natutuwang wika ni MJ sa akin. Oo nga salamat naman. Sagot ko naman sa kanya. Ngunit panandalian lang pala ang kasiyahan ko nang biglang magsalita ulit si Sir Henrik sa akin. Ay sandali pala, Meling. Akin na pala muna yung binigay ko sa yung resort gift certificates. Nakalimutan ko palang bigyan si Valdo. Wika niya sa akin. Lahat ng empleyado na kasama sa team ay nagtinginan sa akin. Maski ako ay nagulat at hindi ko naitago ang lungkot at disappointment. No choice ako noon kundi ang ibalik sa kanyang 2 gift certificates na ibinigay niya sa akin. Pasensya ka na ha, Meling, di bale. Kung may natira pa hihingi na lang kita ng gift certificates kay Ma'am Osang. Sabi na lamang ng boss ko sa akin pagkatapos niyang kunin ang GC. Pasensya ka na, Meling ha? Pabulong na wika ni MJ sa akin. Kung gusto mo ay isa na lang tong gift certificates ko. Alok niya sa akin. Ngunit tumanggi ako. Naku, wag na. Sa'yo na yan, ang sabi ko sa kanya. Are you okay? Hindi ba masama ang loob mo? Concern niyang tanong sa akin. Medyo kasi nasa akin na yung mga gift certificate, binawi pa. Mas inuna pa yung personal assistant niya kaysa sa akin samantalang hindi naman yun kasama sa team. Samantalang ako parte ng team. Medyo nilakasan ko ng kaunti ang boses ko para marinig ng lahat ang aking disappointment. Pero as expected ay dead malamang ang boss ko. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa kanya-kanya naming trabaho. Papadudot, ganon madalas ang nangyayari sa akin sa opisinang pinagtatrabahuhan ko. Ewan ko ba pero para ba akong na-out of place. Sa grupo namin ay ako lang kasi ang nag-iisang contractual habang mga regular employees na ang iba. Nung unay okay lang sa akin pero hindi naglaon ay napansin kong mas binibigyan ng prioridad ang mga regular na empleyado kesa sa mga contractual na katulad ko. Bukod pa roon ay isang tambak ako noon ng mga gawain at halos wala akong oras para makapagpahinga. At isama pa rin dito yung mga supervisor kong super demanding. Sa kabilang banda, kahit na hindi ako masaya sa trato nila sa akin, ay tiniis ko na lamang yon at hindi ako nagbalak na mag-resign. Kasi ng mga panahong yon ay takot akong mawala ng trabaho. Yun nga lang ay nagpatuloy ang diskriminasyon sa akin ng kumpanya. Naulit-ulit yung eksenang may mga gift certificates o complimentary passes na galing sa kumpanya pero ako lang ang hindi nabibigyan. Sorry guys, I'm late. By the way, narito ang mga passes ninyo courtesy of our bosses. O Meling, narito ka pala. Hindi ba't sabi mo hindi ka darating? Tila nagulat pang wika ng Sir Henrik na makita ko. Wala po akong sinasabing ganun, sir. Seryoso kong sagot sa kanya. Paano yan? 5 lang yung passes na nasa akin. Eksakto lang itong sa 5 mong kasama. Inform pa niya sa akin. Ganito na lang. Itatanong ko kina Ma'am Osang kung may sobra pa siyang complimentary passes. Ihingi na lang kita. Guys, pwede na raw pumasok sa loob ng theater. Pumasok na tayo, basta Meling ha, diyan ka lang. Nasa loob na kasi si Ma'am Osang, babalikan kita dyan. Sabi na lang niya sa akin. Sige po sir.
Wala akong ibang masabi kundi ang ganon lang. Miling, sa'yo na lang kaya to. Alok ulit sa akin ni MJ habang binigay niya sa akin ang natanggap niyang complimentary pass sa sinehan. Naku, wag ni MJ, sa'yo na yan, sige na. Pumasok ka na doon sa loob. Malungkot na sabi ko. Pero maiwan ka rito mag-isa. Nag-aalalang wika pa ni MJ. Okay lang, hihintayin ko na lang si Sir Henrik na bigyan ako. Sabi ko na lamang sa kanya. Ngunit ilang saglit pa ay tinawag ako ni Dana mula sa loob ng sinihan. Agad naman kaming lumapit ni MJ. Pinapasabi ni Sir Henrik na wala na raw extra movie passes kina Ma'am Osang. Inform ni Dana sa akin. Hindi na ako na-surpresa noon sa sinabi niya. Ganun ba? Sige po ma'am, uuwi na lang po ako. Miling, tawag naman sa akin ni MJ. O MJ, hindi ka ba papasok sa loob? Tanong ko sa kanya. Nagbago ng isip ko. Papanoorin ko na lang sa internet yung pelikula. At saka ayaw kong makita na habang nagpapakasayang manood ng pelikula ang buong team narito ka na mag-isa. Malungkot niyang wika sa akin. Paano naman yung movie pass mo? Mabilis naman siyang sumagot noon sa tanong ko. Walang kwenta yun. Tara, sama ka sa akin. I-treat muna kita doon sa coffee shop doon. Halika, pasok tayo. Wika niya pagkatapos at sabay kaming pumasok sa loob ng coffee shop kung saan ay nilibre ako ni MJ. Are you disappointed? Tanong niya sa akin habang kumakain. Ako hindi ah. Bakit naman ako madidisappoint? Deny ko naman. Hindi ka ba talaga disappointed? Kasi kung ako yung nasa kalagayan mo, I will be upset. Biruin mo kasi marami kang sakripisyong binigay para sa progress ng kumpanya tapos ganun lang ang trato sa'yo. Panunubok pa niya sa akin. Samantala ay huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy. Encoder lang naman ako at saka contractual lang. Itulad ninyo na regular na. Encoder ka man, may contribution ka rin sa kumpanya. Insist pa ni MJ. Sa puntong iyon ay hindi ko na naitago ang aking sama ng loob sa pagtrato sa akin sa loob ng opisina. Alam mo MJ, sa totoo lang, nagtatampo ako sa kumpanya, lalo na sa mga bosses natin. Pakiramdam ko kasi hindi ako pinapahalagahan at saka hindi man lang nila i-recognize yung talents. Mga hirap, sakripisyo at efforts ko sa pagtatrabaho. Oo, maaring encoder lang ako pero katulad ng sinabi mo may contribution din ako sa pag-unlad ng kumpanya. Kaso kabaliktaran yung nangyayari. Ako palagi yung least priority katulad ngayon. Kahit nasabihing movie pass lang yan, pero masakit talaga sa pakiramdam na parang sinisingle out ako or dinidiscriminate kasi mababa lang ang posisyon mo sa kumpanya. Doon nga lang sa mga pinamigay na gift certificates ng isang buwan, ako lang ang wala. Tapos heto nga, pagdating sa distribution ng mga regalo na galing sa mga kliyente, ako yung palaging wala sa listahan. Katulad ngayon, buti pa si Valdo na personal assistant lang hindi nakakalimutan. Hindi ko alam kung dinidiscriminate ba talaga ako o ano. Hi MJ, disappointed kong wika. Kung nararamdaman mo na parang na-out of place ka sa kumpanya, bakit hindi ka mag-resign? Concern niyang tanong sa akin. Alam mo, marami sa mga kaanak ko ang nagsasabi na mag-resign na raw ako sa kumpanya. Wala raw kasi ako mapapala bilang encoder. Pero hindi ko magawang iwanan ang trabaho ko kasi napamahal na rin naman ako sa trabaho ko bukod sa natatakot ako mawala ng trabaho. Paliwanag ko sa kanya. Bakit ka naman matatakot? Matalino ka naman at saka may pleasing personality ka. Puri naman sa akin ni MJ. Ewan ko ba MJ pero malas yata ako sa paghahanap ng trabaho. Bago ako mapasok dito sa kumpanya 3 taon din akong walang trabaho no. Tininan ko naman ang sarili ko kung ano ang mali sa akin pero wala naman akong makita. Malas lang talaga ako sa paghahanap ng trabaho. Kaya nga pinagsisiksikan ko na lang ang sarili ko sa kumpanya. Kasi kapag nag-resign pa ako aabutin na naman ng mahabang panahon
bago ko makahanap ng trabaho. Paglalahad ko. Huwag kang sumuko sa paghahanap mo ng bagong mapapasukan. Kaysa naman sa magtiis ka sa kumpanya mo ngayon na hindi makatawang pagtrato sa iyo. Yon ang naging payo niya sa akin. Papadudot, masakit talaga sa pakiramdam ang sinisingle out ka sa pinapasukan mong trabaho. At kahit napilit akong nagpapaka-okay, ay hindi ko pa rin maitago talaga ang pagkadismaya ko. Pero katulad ng dati, tinis ko yon. Nagbabaka sakali kasi ako. Isang araw ay magbabago ang pagtingin sa akin ng kumpanya at kilalanin ang mga paghihirap ko sa pag-asenso nila. Samantala ay dumami noon ang naging trabaho ko sa kumpanya to the extent na inuwi ko sa bahay ang mga trabaho ko. Napapansin ko kanina ka pa nagtatype dyan, teka, huwag mong sabihin na dinadala mo dito sa bahay ang trabaho mo dun sa opisina. Pansin ni mama sa akin. Ma, kailangan ko pong tapusin ito kasi bukas na ang deadline. Sagot ko naman sa kanya. Bakit kasi hindi mo na doon tinapos sa opisina kanina? Huminga muna ako ng malalim bago ko sagutin ang kanyang katanungan. Ma, hindi kaya marami po akong ginagawa kanina? Teka, ano ba yung ginagawa mo ha? Di ba encoder ka lang doon? Bakit gumagawa ka ng presentation na ganyan? Kasama pa ba yan sa trabaho mo? Concern pa niyang usisa sa akin. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Opo ma, boss ko po yung nag-utos sa akin ito. Sagot ko pa sa kanya. Ang dami mo naman palang trabaho dyan tapos ang lit-lit ng sinasweldo mo. Naku anak, mag-isip-isip ka na. Naalarmang sabi sa akin ni mama. Ma, ayos lang po ako sa trabaho ko. At saka kung magreklamo po ako mahirap pong maghanap ng trabaho. Paliwanag ko naman sa kanya. Inaalala lang kita Miling, kung saan tambak ang trabaho mo at hindi ka na makapagpahinga, mas mabuti pang mag-resign ka lang kesa naman magkasakit ka ng dahil lang dyan. Nag-aalala niyang tugon sa sinabi ko. Hindi po ako mag-resign kasi sayang naman po yung sinesweldo ko. Pagtutol ko naman sa kanyang gusto. Teka, magkano lang ba yung sinesweldo mo? 4,800 a month? Kung paghahati-hatian mo yung mga araw na pinasok mo dyan sa opisina pumapatak lang na mahigit 200 piso ka lang kada araw. Daig na daig ka pa ng mga sales lady ng mall na kumikita ng mahigit sa 400 piso. Miling, hindi ka ba niloloko ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Kumpronta sa akin ni mama. Hindi naman po siguro ma. Mahinang sagot ko sa kanya. Anong hindi Miling? Obvious na obvious namang niloloko ka ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Magkano na ba ang minimum wage ngayon? Wala pa sa kalahati ng minimum wage ang sinasahod mo Giit niya sa akin. Ma, nagtitiis lang po ako pero matatapos din po itong sakripisyo ko. Kaya hindi po ako umaalis doon kasi nag-apply po ako sa mas mataas na posisyon. At saka malay niyo po sa kasipagan ko maisipan nilang i-promote ako sa trabaho. Paliwanag ko sa aking ina. Alam mo, sinasayang mo lang ang talento mo dyan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Tingnan mo, mahigit 1 taong ka na dyan pero sila ang umaasenso hindi ikaw. Ginagamit ka lang nila Miling. Yon ang katotohanang binanggit ni mama na tila sumampal sa akin noon, papadudot. Hindi pa tapos ang kontrata ko dun. At saka mahal ko po yung trabaho ko. Katwiran ko na lamang sa kanya. Oo nga, mahal mo ang trabaho mo. Pero ang tanong, pinapahalagahan ka ba ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Hindi. Hindi makatawang trato nila sa mga katulad mo. Tingnan mo. Hindi mo mabili ang mga gusto mo kasi maliit lang ang sinusweldo mo. Tapos hindi ka rin makakain ng gusto mo. Miling, naaawa na kami sa iyo ng tatay mo. Nangihinayang kami sa iyo kasi nakatapos ka ng nursing tapos ganyan lang ang trabaho mo. Bakas na bakas noon ang panghihinayang sa mukha ni mama habang sinasabi niya ang mga yon. Huwag kang matakot na maghanap ulit ng ibang trabaho. Magtiwala ka sa sarili mo. Qualified na qualified ka kahit na anong trabaho kasi nakatapos ka naman ng pag-aaral.
at mataas naman ang grades mo. Magkaroon ka sana ng ambisyon, Meling. Huwag kang mamaluktot sa isang malit na kumot. Kung kaya mo namang bumili ng mas malaki. Ang ibig kong sabihin, kung kaya mo namang makapasok sa ibang trabaho na mas malaki ang sahod huwag kang magtiis dyan sa trabahong pinapasukan mo ngayon. Dagdag pa ni Mama, bago ko napagpasyahang tumigil na sa aking ginagawa para magpahinga muna kahit na ilang oras. Papadudot kahit na maraming nagsasabi na umalis na ako sa kumpanyang yon ay hindi pa rin ako nakinig at sa halip ay nagpatuloy ako sa pagtitiis. Kasi napamahal na rin sa akin kahit papaano ang trabaho ko. Bukod sa mas mabuti na yon na may sinesweldo ka, kahit na maliit kesa naman sa tambay ka lang sa bahay, buong magdamag. Pero syempre hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na isang araw ay marirealize ng kumpanya ang kahalagahan ko bilang empleyado. Papadudot pinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho sa kumpanyang yon kahit na marami na ang nagsasabi sa akin na umalis na ako doon. Naging tapat pa rin ako sa trabaho ko at sinikap ko talagang makapagbigay ng contribution sa pag-unlad ng kumpanya. Ibinuhos ko doon ang lahat ng atensyon ko sa pag-aakalang matutuwa sa akin ng kumpanya at papakitaan nila ako ng pagpapahalaga. Pero mukhang nagkamali ako dahil isang araw ay muli na naman akong nakaranas ng pang-iitsapwera mula sa aking boss. Naging number 1 ang department namin sa dami ng sales at lahat ng empleyado ay pinasalamatan ni Sir Henrik maliban sa akin. Sa tingin mo ba bahagi ako ng team? Minsang tanong ko kay MJ noong break time namin at nasa pantry kaming dalawa. Oo naman, ikaw ang encoder ng team natin, sagot ni MJ sa akin. Pero bakit ganun? Pati ba naman sa simpleng congratulations? Kinalimutan pa ako ng boss natin. Wala ba akong naging contribution sa kumpanya ha, MJ? Paglabas ko noon ang sama ng loob sa kumpanya. Pagpasensyahan mo na si Sir Henrik kung nakalimutan kanyang pasalamatan. Yun na lamang ang sabi ni MJ sa akin. Pero alam kong nakikisimpatya siya sa aking struggle. Sa totoo lang MJ, masakit sa akin yun. Na kinakalimutan ako. Malaki rin naman ang contribution ko sa success ng team, hindi ba? Bakit ganon? Mas pinasalamatan pa yung support team na kung tutuusin wala naman talagang contribution sa atin. Samantalang ako MJ, ang dami kong sakripisyo para sa team. Madalas ako magpuyat at mag-overtime para lang matapos agad yung presentations ng team sa top management. Tapos kakalimutan lang ako ng basta-basta MJ. Hindi naman promotion o papuri lang ang habol ko pero sana ma-recognize man lang ng buong team ang paghihirap ko. Diin ko noon. Naiintindihan kita, Miling. Sige na, huwag ka na magtampo. Wika ni MJ sa akin pagkatapos ay inalo niya ako. Basta palagi mong tatandaan na para sa akin ikaw ang pinakamasipag at pinakamagaling na empleyado na nakilala ko. Sa sinabi niyo ni MJ, muling nabuhayan ang puso ko. Tumigil ako noon sa pag-iyak at nagpasalamat sa aking kaibigan sa pagpapalakas niya ng loob ko. Samantala'y nagkaroon ng pagsubok sa aking trabaho. Napagalitan ako ng aking boss dahil pumalpak daw ang presentation ni Krista sa mga clients dahil daw sa akin. Piniliwanag ko naman sa aking boss na hindi ko naman trabaho yon at sa halip ay trabaho ng support team. Bukod sa pagkakaalam ko ipinasa ko yung presentation ng maayos at pulido. Pero as expected, sa akin napunta ang sisi. Sinabihan pa ako ng boss ko na hindi ko raw ginagawa ang aking trabaho. Sumagot naman ako na nagkamali siya sa pag-aakusa sa akin. Ipinaliwanag ko ang side ko pero hindi siya nakinig at sa halip ay nabigyan pa ako ng written warning ng kumpanya. Papadudod sa puntong yon ay natauhan na ako sa katangahan ko. Na-realize ko na ano pa ba ang silbi ng pagsisikap ko sa kumpanya kung patuloy lamang sila sa pagbabaliwala sa akin. Kaya hayon naudyukan na rin akong maghanap ng ibang oportunidad sa ibang kumpanya kung saan ay may resonable na sweldo at makataong pagtrato. Sa kabilang banda ay nag-apply ako mismo sa numero 1 kalaban ng kumpanyang pinapasukan ko noon at maswerte naman akong natanggap.
Kaya hindi ako nagdalawang isip pang mag-resign sa trabaho ko para sunggaban ang napakagandang oportunidad. At yun na nga Papadudot, tamang naging desisyon kong lumipat sa kalaban ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko noon. Dahil bukod sa malaki ang sweldo ko doon, ay nakaramdam ako ng pagpapahalaga mula sa bago kong employer. Samantala lahat ng natutunan ko sa dati kong employer ay in-apply ko sa trabaho ko sa bago kong employer. At masaya ako dahil nagbunga ang lahat ng paghihirap ko. Kasalukuyan kasing numero 1 ang bago kong employer sa larangan ng marketing and advertising. At natabunan nito ang kumpanyang nag-discriminate sa akin. Sa kabilang banday malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa wakas ay ibinigay niya sa akin ang pinakamagandang trabaho sa pinakamagandang kumpanya. Papadudot, sa ngayon ay 8 years na ako sa aking trabaho at hindi tulad ng dati kong employer. Pinagmamalaki ako ng bago kong employer dahil hindi matatawaran ang kontribusyon na ibinibigay ko sa pag-unlad nito. Samantalay nag-resign na rin si MJ sa dati kong employer 6 months pagkaalis ko. Kasalukuyan siya ngayong promo specialist sa isang kilalang meat shop. At sa maniwala kayo o hindi, asawa ko na si MJ ngayon. May 2 na kaming anak at masaya na kami sa buhay namin ngayon. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y magsilbing inspirasyon po ito sa mga tagapakinig ninyo may katulad kong karanasan. Muli ay maraming salamat, God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Meling. Tama lang ang ginawa mong desisyon na umalis sa dati mong kumpanya dahil hindi magandang pagtrato nila sa iyo. Wala na kasing rason para manatili at magpakamartir ka sa kumpanyang hindi nire-recognize ang mga efforts at contribution mo bilang empleyado. A company who practices meritocracy is the best company. Ang ibig sabihin ng meritocracy sa itong paniniwala ng empleyado ay pinipili para sa kanilang talino, kapasidad o skills at hindi dahil sa kamag-anak ni boss o may kapit sa itaas. Kung ang kumpanyang pinapasukan mo ay walang naiko-contribute para sa iyong improvement, dapat ka nang umalis. Kaya sa mga ka-online natin na may katulad na problema ni Meling, mag-isip-isip na kayo. Know your worth. Pahalagahan ninyo ang inyong sarili at higit sa lahat ay ipaglaban mo ang inyong karapatan bilang isang empleyado at matuto kayong pumalag kung sa tingin ninyo ay ginugulang na kayo. Muli maraming salamat, Meling, sa pagbabahagi mo ng kakaiba ngunit relatable na kwento sa Papadudot YouTube channel. God bless and more power. Huwag mong kalimutan na hanapin ang kaistorya. Ang link po niyan ay nasa main channel na ito. Sa kaistorya po ay narrated by Jason Steele at ito naman po yung mga kwentong horror. Ganon din ang Papadudot Family na ang link ay nasa homepage ng channel na ito. Dahil pwede kayong manalo weekly ng cash prize. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Ako si Fidel, 30 anyos na ngayon, tubong Capiz pero kasalukuyang naninirahan dito sa Bago Bantay, Quezon City. Isa ako sa loyal listeners ninyo at kaya ako sumulat ay para magbahagi rin ng aking kwento sa Papadudot YouTube channel. Kung saan ay isa ako sa inyong mga subscribers. Papadudot, umpisahan ko po ang istorya ng buhay ko noong magkaroon ng matinding pagsubok ang pamilya namin. Sa pagkakatanda ko po ay 7 taong gulang pa lamang ako noong tuluyang nagkawatak-watak ang pamilya namin. Naghiwalay noon ang mga magulang ko at iniwan nila kaming magkakapatid. Dahil doon ay nagkahiwa-hiwalay din kaming magkakapatid. Sa kabilang banda ang kapatid kong si Kuya Dodong ang naging kasama ko noon sa buhay at siya ang tumayong guardian ko. Pero isang araw may binalita siya sa akin na siyang nagpalungkot ng husto sa akin. Kuya,
Saan po kayo pupunta? Pupuntahan niyo po ba sina mama at papa? Kailan po pala sila babalik sa bahay? Inosenteng tanong ko sa aking nakatatandang kapatid noon. 7 years old ako noon at hindi ako aware kung ano nga ba ang katotohanang nangyari sa aking pamilya, kung bakit nagkawatak-wata kami. Fidel, paano ko ba sasabihin to sa iyo? Ganito kasi yon. Sina mama at papa, hindi na sila babalik pa dito. Sinusubukang ipaliwanag ni Kuya Dodong sa akin ang lahat. Pero bakit po? Tanong ko pa sa kanya. Huminga ng malalim si Kuya. Alam ko na sa utak niya na naghahanap siya ng akmang salitang maintindihan ko. Hiwalay na kasi sina mama at papa. Hindi na sila babalik. Iniwan na nila tayo. Pagtatapat niya sa akin. Hindi na po sila babalik. Kuya, bakit po nila tayo iniwan? Patuloy pa rin ako sa pagtanong sa kanya. At dahil sa nami-miss ko na ang aming mga magulang, ay hindi ko na napigilang umiyak sa harapan ng kapatid ko. Agad naman akong inalo ni Kuya Dodong, huwag ka nang umiyak, Fidel. Kuya, puntahan mo naman sina mama at papa. Sabihin niyo po sa kanila na umuwi na sila. Pakiusap ko sa kanya noon habang umiiyak. Kung pwede lang sana, kaso hindi na. Si papa, nilayasan na tayo. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Si mama naman, tinakwil na niya tayo. Fidel, gustuhin ko mang ibalik sila dito kaso ayaw na nila. Wala na tayong magagawa pa dun. Sa puntong iyon ay nakita ko na rin ang kapatid ko na lumuluha, pero agad niya rin itong pinunasan at mas pinili pa rin niyang magpakatatag. Kuya, saan po kayo pupunta? Isasama po ba ako? Tanong ko pa sa kanya. Huminga muna ng malalim si Kuya Dodong bago niya sinagot ang tanong ko. Hindi kita masasama. Malayo ang pupuntahan ko. Maghahanap ako ng trabaho. Kailangan kong gawin yon para mabuhay tayong dalawa. Pero paano na po ako? Ako lang po ba ang maiiwan dito sa bahay? Nag-aalala kong wika sa kanya. Hindi, Fidel. Kilala mo ba si Aling Feli? Yung may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay natin? Sa kanya muna kita dadalhin. Siya muna at yung asawa niya ang mag-aalaga muna sa iyo habang wala ako. Huwag kang mag-alala. Mababait sila. Hindi ka nila sasaktan. Paniniguro niya sa akin. Kuya, ayaw ko po. Gusto ko pong sumama sa inyo. Pagmamakaawa ko sa kanya. Hindi talaga pwede, Fidel. Dito ka lang. Mas mahalagaan ka ni na Aling Feli kesa ako. Huwag kang mag-alala, dadalawin pa rin naman kita. Yon ang tila pangako niya sa akin. Pasensya ka na, Fidel. Sa totoo lang ay ayaw kitang iwanan. Kasi ikaw na lang ang natitirang kapatid ko na kasama ko. Kaso'y kailangan kong umalis para din sa'yo to. Malas kasi tayo sa mga magulang eh. Kung iba lang sana ang naging mga magulang natin, hindi mangyayari sa atin to. Pagpapatuloy pa niya. Tila may sama siya ng loob kina mama at papa. At yun nga, Papa Dudut. Umalis noon si Kuya Dodong papunta ng Maynila para makapagtrabaho. Pero pagkatapos noon ay nawala na kami ng komunikasyon. At dahil sa mag-isa lamang ako noon ay napilitan na akong mamuhay ng walang kapatid na tumutulong sa akin. At sa murang edad ay nagtrabaho na ako. Nakikigapas ako at nakikikopra sa may-ari ng lupa na kinatitirikan ng bahay namin. Na siya ring kumupkop sa akin. At bilang kabayaran, pinag-aral nila ako noon at kinalaunan ay dinala nila ako sa Cebu para doon na manirahan. Samantala nang sumapit na ako ng hustong gulang, ay pinag-aral nila ako ng vocational course na welding sa TESDA.
at natapos ko yon. Pero gusto ko noong makatungtong ng kolehiyo, kaya nag-ipon ako para mag-aral ako. Kaya nagsimula na rin akong magtrabaho sa Cebu. Naging helper ako sa tindahan ng animal feeds. Pero nang malulugi na yon, tinulungan ko noon ang amo ko at pinahiram ko sa kanya yung mga naipon ko noon. Hanggang sa isang araw isang oportunidad ang dumating noon sa buhay ko. Nga pala, may balita ka na ba sa Kuya Dodong mo? Tanong sa akin ni Aling Celia, amo ko at may-ari ng tindahan ng animal feeds na pinagtatrabahuhan ko. Opo, tinawagan ko po yung pinsan kong nasa Maynila. Nandun po pala tumutuloy pansamantala si Kuya. Ayun, nagkumustahan kami. Balak daw po niyang umuwi ng probinsya sa susunod na buwan. Kwento ko sa aking amo. Buti naman at natuntun mo na ulit siya. Yang kuya mo kasi, bigla na lang nawawala tapos bigla ring lilitaw. Masaya niyang wika sa akin. Kung saan-saan po kasi nagtrabaho si kuya kaya madalas nawawalan ako ng balita sa kanya. Dagdag ko naman. Wala ka bang balak na magtrabaho sa Maynila? Usisa naman sa akin ni Aling Celia habang sinasalansan ko ang mga sako-sakong animal feeds. Meron din naman po, kaso ayaw ko lang po makipagsapalaran na kakaunti lang ang hawak kong pera. Tugon ko. At saka wag ka munang pumunta ng Maynila. Mawawalan ako ng helper at kasosyo na rin sa negosyo. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Samantala ilang minuto ang lumipas noon ay dumating si Mang Ador. Isa sa mga suki namin at may-ari ng pinakamalaking manukan sa barangay namin. Mang Ador, kumusta na po kayo? Bati ko sa aming loyal customer. Heto, ayos naman. Mas lumiliksi ako ngayon. Sagot niya sa akin. Siya nga pala, katulad ng dati kailangan ko ng feeds para sa mga manok ko. Natuwa naman si Aling Celia dahil sigurado siyang marami ang bibilhin ni Mang Ador. Naku, tamang-tama Mang Ador. Kararating lang po ng mga chicken feeds namin. Bagong-bago. Ilan ang kailangan ninyo? Dating gawi Aling Celia. Sagot ng aming loyal customer. Samantala si Aling Celia na ang kumuha ng mga order ni Mang Ador. Sa stockroom kasama niya ang isa pa niyang tauhan. Habang ako naman ay naiwan para i-entertain si Mang Ador. Fidel, magkano ba ang pinapasweldo sa'yo ni Aling Celia? Tanong niya sa akin. 200 po kada araw pero kasi nagpautang po ko kay Aling Celia para hindi malugi ang tindahan niya. Sagot ko naman kay Mang Ador. Talaga? Ibig sabihin niyan kasosyo ka na niya ngayon. Tumango naman ako bilang sagot sa kanyang tanong. Gano'n na nga po, sabi ko pa sa kanya. Teka, di ba marunong ka mag-welding? Maya-maya pag-iiba niya ng topic sa akin. Opo, ang totoo po niyan tapos ako ng welding course sa TESDA. May experience na rin po ako sa pagwe-welding. Bakit niyo po pala naitanong? Agad namang nagsalita si Mang Ador. May aalok ako sa iyong trabaho. Magwe-welder ka sa kumpare ko. Dagdag kita rin to sa'yo, no? Ano, gusto mo? Tanong niya. Siyempre naman po, Mang Ador. Kailangan ko rin pong kumita ng malaki kasi gusto ko pong magpatuloy sa pag-aaral. Agad kong tugon sa kanya. Di tamang-tama pala. Sige, ihanda mo mamaya ang sarili mo. Pagkatapos ng trabaho mo kay Celia, sasamahan kita mamaya at ipapakilala sa kumpare ko. Yun naman ang naging pangako ni Mang Ador sa akin. At yun nga Papa Dudut, marami akong naging sideline on at isa na nga ang pagwe-welding. Sinikap kong makaipon ng pera para matupad ko noon ang mga pangarap ko. At hindi naman ako nabigo dahil malaki rin ang naipon ko. Samantala'y lumipas pa ang ilang buwan, ay nakilala ko sa pamamagitan ng Facebook si Kira, isang single mom. Agad niyang nahuli ang puso't atensyon ko dahil bukod sa maganda siya, ay napakabait niya. At swak na swak ang personality naming dalawa. Hanggang sa magpasyahan naming mag-meet kami ng personal.
At simula noon ay naging tuloy-tuloy na ang komunikasyon namin. Hindi naman nagtagal ay nagkaroon na kami ng relasyon ni Kira. Sa kabilang banda, isinama ako noon ni Kira sa kanyang probinsya sa Tuguegarao para ipakilala sa kanyang ina. Ngunit kinabahan talaga ako ng todo ng personal ko na siyang makaharap. Seryoso siya, para bang hindi siya masaya na makita ako. Pero kahit na ganoon ay sinubukan pa rin akong i-entertain. Ngunit nang umalis saglit si Kira at kaming dalawa lang ng mama niya ang magkaharap, ay may tinanong siya sa akin. Ano naman ang naging reaksyon mo nang malaman mong dalagang ina si Kira? Mabilis naman akong sumagot sa kanyang tanong. Wala lang po. Tanggap ko naman po kasi ang sitwasyon ni Kira. Talaga? Tanggap mo pati ang anak niya? Panunubok niya sa akin. Opo tita, tanggap ko po hindi lang si Kira, kundi pati na rin ang anak niya. Paniniguro ko. Ngunit hindi pa siya tumigil sa pag-usisa sa akin. Gaano mo kamahal ang anak ko? Sigurado na po ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Mahal ko po siya. Ang totoo niyan mahal ko po ang anak ninyo. Higit pa sa buhay ko. Seryoso at paninindigan ko po ang sinabi ko sa kanya. Fidel, alam mo naman siguro ang pinagdaanan ng anak ko. Sobra akong nasaktan nang makita ko siyang halos mamatay na dahil sa sobrang pighati na ginawa sa kanya ng ex niya. Mahal ko ang anak ko at ayaw ko na masaktan siyang muli. Kaya kung hindi ka rin seryoso sa kanya mas mabuting hiwalayan mo na lamang siya. Tila ayaw maniwala ng mama ni Kira na seryoso ako sa kanyang anak. Seryoso po talaga ako sa anak ninyo. At ngayon din po ay sa harapan ninyo, sinusumpa ko po na kahit kailan, hindi ko po iiwanan ang anak ninyo. Hindi po katulad ng ex niya kasi may paninindigan po ako. At yon ay ang maging mabuting asawa kay Kira at mabuting ama kay Joshua. Pangungumbinsi ko sa kanya. Sa huli ay huminga ng malalim ang matanda. Sana wag mong balihin yung mga binitawan mong salita ngayon, sabi pa niya sa akin. Mamayang kaunti nang bumalik na si Kira ay muling nagtanong ulit sa akin ang mama ng girlfriend ko. Ano na ang plano ninyong dalawa? Ikaw Fidel, ano ang plano mo para sa anak ko? Pakakasalan ko po si Kira. Nag-usap na po kami ng anak ninyo tungkol doon. Inform ko sa matanda. Pero ma, hindi pa po sa ngayon kasi mag-iipon pa lang kami ni Fidel para sa kasal sa simbahan. Dagdag naman ni Kira sa kanyang ina. Huwag nyo nang pagkagastusan pa ang kasal ninyo. Kahit sa West na lang kayo ikasal. Ang mahalaga ay kasal kayo, hindi yung live-in lang. Kira, kapag nag-live-in lang kayo, ikaw rin ang lugi. Isipin mo paano na lamang kung maglukuyang si Fidel. Wala kang laban. Iiwan ka lang niya ng basta-basta. Paliwanag ng mama ni Kira sa kanyang anak. Tita, hindi ko po gagawin yon sa kanya. Paniniguro ko. Ngunit hindi talaga siya kumbinsido sa aking mga sinabi noon. Huwag kang magsalita ng tapos Fidel. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa inyo sa darating na panahon. Aniya. Ma, pakakasalan po ako ni Fidel. Nangako po siya sa akin. Hindi niya po babaliin ang pangako niyang yun. Kaya wag na po kayong mangamba pa. Pangungumbinsi ni Kira sa kanyang ina. Agad ko namang sinugundahan. Tama po ang anak ninyo tita. Muling bumaling sa akin ang matanda. Ikaw Fidel, aasahan ko yung mga sinabi mo. Sana lang talaga wag kang tumulad kay Jeff na puro pangako lang sa anak ko. Pagtitiwala lang po ang hinihingi ko sa inyo tita. Yun ang naging pakiusap ko sa ina ng girlfriend ko. Papadudot minahal ko si Kira ng buong puso. Tinanggap ko ang nakaraan niya at minahal ko rin ang kanyang anak at tinuring kong parang sarili kong kadugo. Simula noon ay nagsama na kami, nagtrabaho din ako sa Tuguegarao para makaipon para sa kasal namin papadudot.
Naging masaya naman ang unang 6 na buwang pagsasama namin. Punong-puno kami ng pagmamahalan. Kaya nga nung mga panahong yon ay sobra ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil alam kong binigay niya sa akin ang tamang babae. Pinangako ko rin sa sarili ko. Nagagawa ako ng paraan para hindi mangyari sa amin ni Kira ang nangyari noon sa pamilya ko. Papa Dudut, sa unang 6 na buwan naming pagsasama ni Kira ay naging maayos naman ang lahat. Pero paglipas pa ng ilang buwan ay doon na lumabas ang problema sa aming relasyon. Naging selosa at sobrang mapaghinala si Kira. Habang ako naman ay sobrang na-stress noon sa trabaho pati na rin sa bahay. Isang gabi habang patulog na kami ni Kira ay biglang naglambing siya sa akin. 1 linggo na tayong hindi, alam mo na Fidel, pwede ba? Tanong niya sa akin patungkol sa request niya na pagsisiping. Gusto ko man sana siyang paligayahin pero ng gabing yon ay pagod na ako at para akong magkakasakit. Pwede bang sa susunod na lang? Pagod na kasi ako katwiran ko sa kanya. Oras ng pagkasabi ko noon ay nawala ang paglalambing kay Kira at napalitan niyo ng inis at disappointment. Pagod? Bakit? Napagod ka ba sa pakikipagromansa mo sa ibang babae? Ano naman niyang sinasabi mo ha? Nagsisimula ka na naman. Naiirat akong wika sa kanya. Magtapat ka nga sa akin. May ibang babae ka, di ba? Ano? Sumagot ka. Magsisimula na naman siyang maging hysterical noon. Alam mo, punong-puno na ako sa'yo. Hindi lang kita nasipingan, ganyan ka na. Sa puntong yun ay naggalit na ako sa kanya. Bakit nga ba ayaw mo akong sipingan? Kumpronta niya sa akin. Kira naman, maawa ka naman sa akin. Pagod ako dahil sa trabaho. Nag-overtime ako kanina. Gusto mo ba akong patayin? Ngunit hindi sapat ang paliwanag ko sa kanya. Pagod sa trabaho. Huwag mo akong lokohin. Isipin mo, mambababae pa ba ako samantalang ikaw pa lang nakakapagod na. Nakakapagod nang magpaliwanag pa sa'yo. Sarkastikong sagot ko sa kanya. Hindi ko naman gustong magselos Kaso ganyan din kasi ang ginawa sa akin ni Jeff. Palagi siyang umuuwi ng late tapos unti-unti na siyang nanlalamig sa akin. Parang ikaw. Madalas din niyang kinakatwira na pagod siya sa trabaho. Pero ano? May ibang babae pala siya. Pag-amin niya sa akin. Sa totoo lang ay nagsasawa na ako dyan sa kapraningan mo. Sawa na ako sa pagsiselos mong wala namang basihan. Palagi na lang tayong nagtatalo. Gabi-gabi. Wala kang pinatawad. Heto Kira. Kung gusto mo, pumunta ka doon sa pinagtatrabahuhan ko at magtanong-tanong ka sa mga kasamahan ko kung may kabit ba ako o wala. Para matigil ka na dyan sa kapraningan mo. Naiinis kong wika kay Kira. Sabay bangon sa aming kama at doon na lamang ako natulog noon sa sofa sa sala. Papa Dudut, masyadong selosa si Kira. Lahat na lang ng taong lumalapit sa akin, mapababae o lalaki, ay pinagseselosan niya. Nung una ay pinagpapasensyahan ko lang siya dahil naiintindihan ko kung bakit siya ganon. Meron na kasi siyang naloko noon. Pero kahit na hindi ako gumagawa ng masama ay pinag-iisipan niya ako ng masama. Kaya dumating din ako sa puntong sumabog na ako na parang bulkan. Bakit ngayon ka lang? Tingnan mo yung oras 11:11 na ng gabi. Di ba hanggang 6:00 lang ang pasok mo? Tanong sa akin ni Kira, isang gabi nang malate ako sa pag-uwi dahil sa overtime sa trabaho. Samantala ay sinagot ko siya na nag-OT nga ako sa trabaho. Pero hindi niya ako pinaniwalaan dahil umiiral na noon ang kapraningan niya. Palagi na lang yan ang kinakatwiran mo sa akin. Puro ka na lang overtime. Dahil dyan sa kaka-overtime mo sa trabaho ay nawawalan ka na ng panahon sa akin. Reklamo niya. Ginagawa ko to para may maipalamon ako sa inyo. Katwiran ko sa kanya. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo.
Pag-aakusapan niya sa akin. O maaring hindi pa kita nahuhuli sa akto, pero alam kong niloloko mo ko. Sa puntong yon ay kinumpronta ko na siya. At ano naman ang patunay mo dyan? Ano? Sumagot ka. Wala kang maipakitang ebidensya na nangangaliwa ko sa'yo. Nung kinausap mo yung mga kasamahan ko, ano? Ninapala ka ba? Wala. Madumi lang kasi masyado ang isipan mo. Kaya ka naprapraning ng ganyan. Ang wika ko. Sino si Tina? Diretsang tanong niya sa akin. Teka, pinagsiselosa mo si Tina? Mas matanda pa nga siya sa mama mo eh. Balik ko sa kanya. Ngunit patuloy lamang si Kira sa pag-akusa sa akin. Ano bang meron dun sa matandang yon ha? Nawala sa akin. Hirit pa niya. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay napiko na ako kay Kira. Nasa katinuan pa ba ang pag-iisip mo ha, Kira? Lahat na lang yata ng taong lumapit sa akin ay pinagseselosan mo. Nung una pinagselosan mo yung pinsang kong babae. Tapos yung tindera na si Aling Hasmin. Pati nga tita ko pinagselosan mo na. Pati yata yung si paring Manny pinagselosan mo din. Tapos ngayon si Tina na nagbebenta lang ng sigarilyo. Kira naman. Alam mo, para matahimik ka na, heto sasabihin ko sa'yo. Hindi kita niloloko. Wala akong kabit. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Paniniguro ko sa kanya pero mukhang baliwala yon kapag sinumpong na ng kapraningan si Kira. Wala akong tiwala sa iyo. Wala akong tiwala sa inyong mga lalaki. Pare-pareho lang kayo. Nagpatuloy lamang siya sa pag-aakusa sa akin. Sa puntong iyon ay sumabog na ako sa galit. Kira, tama na. Huwag mo kong ipare sa mga lalaki ng loko sa iyo. Hindi ako manloloko. Hindi kita kinakaliwa. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo yun ha? Nanatili lamang si Kirang walang kibo at lumuluha. Marahil nagulat siya nang magalit na ako ng husto sa kapraningan niya. Samantala ay muli ako nagpatuloy. Kira, tumigil ka na sa walang kakwenta-kwenta mong pagsiselos. Hindi ka ba nagsasawa sa sitwasyon natin? Kasi ako'y sawang-sawa na. Palagi na lang tayong nag-aaway. Palagi mo rin akong sinasaktan. Pasalamat ka at nakakapagtimpi pa ako at hindi kita pinagbubuhatan ng kamay. Pero Kira, punong-puno na ako. Ngayon kung walang tiwala ka sa akin, isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi mo ako mahal. Kaya lang ako ganito kasi mahal kita. Ayaw kitang mawala sa akin. Pasigaw na katwiran niya sa akin. Pero dahil dyan sa ginawa mo, unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Ang pangontra ko naman. At dahil sa pikon na ako na ang nagpasyang umalis. Mabilis ako nag-impake ng aking mga gamit habang si Kira ay hysterical na pinipigilan ako sa aking ginagawa. Hindi ka alis ng bahay, Fidel, hindi. Tama na, Kira. Punding-pundi na ako sa ingay ng bibig mo. Sawang-sawa na ako sa mga pananakit mo sa akin. Kung hindi mo ko kayang pagkatiwalaan ay maghiwalay na lang tayo. Pagtatapos ko. Papadudot, iniwan ko noon si Kira dahil punong-puno na ako. Bumalik ako ng Maynila para mamuhay ng tahimik. Pero aaminin ko na may espesyal pa akong nararamdaman para sa ex-girlfriend ko. Samantala ay maraming pangyayari ang hindi ko inaasahan na dumating sa akin. Tulad na lamang ng panloloko sa akin ng isang inakala kong kaibigan sa Facebook. Pagkatapos ko siyang pautangin ay katakot-takot na paninira ang inabot ko sa Facebook. Nandyan din yung tinulungan ko ring pag-aralin ng isang kaibigan pero sa huli ay maloloko din pala ako. Pero kahit na ganoon ay hindi na ako nagtanim pa ng galit sa mga yon at sa halip ay pinagpasa Diyos ko na lamang sila. Sa kabilang banda ay muli akong bumalik noon sa Tugigaraw para bisitahin sina Kira at ang anak niya. Fidel, anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong niya sa akin nang madatnan niya ako sa bahay ng kanyang ina. Dinadalaw ko lang si Joshua at saka pinapasok ako ng mama mo. Yun nga lang umalis siya. Anong kailangan mo? Seryoso pa niyang tanong sa akin. Namimiss ko lang kasi si Joshua.
Alam mo naman na napamahal na sa akin yung batang yan. Kumusta ka na? Maayos naman. Mas umayos simula nang umalis ka. Sarkastikong sagot niya sa tanong ko. Napangiti na lamang ako sa sinabi niya. Mabuti naman kung ganon. Ganon din kasi ako. Mas umayos ang buhay ko simula nang maghiwalay tayo. Sana hindi ka na lang bumalik, no? May hinanakit niyang wika sa akin. Kira, alam kong galit ka pa rin sa akin. Kaya nandito ako para humingi ng sorry sa'yo. Maya-maya'y wika ko sa kanya. Para ano pa? Hindi ka na rin naman babalik pa sa akin. Nasasaktan niyang wika. Siguro masaya ka na ngayon kasi nagagawa mo ng mambabae. Pag-aakusapan niya sa akin. Hanggang ngayon pa rin ba ganyan ang iniisip mo sa akin? Kira, para sa iyong kaalaman, wala akong ibang babae. Namumuhay akong mag-isa doon sa Maynila. Hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ko. Talaga? Nagpatuloy naman ako sa pagkukwento ko ng aking buhay pagkatapos ng hiwalayan namin. Nagpatuloy ako sa pag-aaral, working student ako ngayon. Welder ako kapag araw. Nag-aaral naman ako kapag gabi. Kira, sana hiling ko lang sa'yo. Huwag mo na sana akong pag-isipan pa ng masama. Kahit nung tayo pa hindi pumasok sa isipan ko ang lokohin ka. Kahit minsan, hindi ako tumingin sa ibang babae. Wala akong kinakalokohang iba maliban sa iyo. Tugon ko. Mahal mo pa rin ba ako, Fidel? Seryosong tanong ni Kira. Huminga lamang ako ng malalim bilang sagot sa kanya. Ano, bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Agad ko namang ibinigay sa kanya ang aking tugon. Sa ngayon hindi ko pa alam. Pag-amin ko kay Kira noon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy pa rin ang komunikasyon ko kay Kira at sa anak-anakan ko. Bagamat nakikita kong wala pa rin kaming tsansang magkabalikan sa panahong ito. Ganun pa man ay masaya na rin kami sa kanya-kanya naming buhay at saka medyo natuwa rin ako dahil hanggang ngayon ay single pa rin si Kira. Ewan ko ba pero parang umaasa ako na balang araw ay magkaroon din kami ng second chance. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang sulat ko. Tingin niyo ba? Kailangan ko nang ipursu na magkabalikan kaming dalawa. Muli, maraming salamat and God bless. Lubos na gumagalang, Fidel. Maraming salamat kay Fidel sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Maring hindi kayo nagkatuluyan sa ngayon ni Kira, ngunit hayaan mo munang ang tadhana ang magsabi kung magkakabalikan ba kayo o hindi. Sa mga oras kasing ito ay obvious na hindi ninyo pa talaga sigurado na mahal ninyo ang isa't isa. Kaya sa ngayon ay ipagpatuloy nyo muna ang inyong pagkakaibigan. Time will tell kung kailan kayo nararapat na magkabalikan. Sa ngayon, Fidel, ay ipagpatuloy mo muna ang iyong pag-aaral at trabaho. Makakatulong ito ng malaki para sa iyong kinabukasan. Gawin mo rin itong pagkakataon para magnilay-nilay kung ano nga ba talaga ang gusto mong tahakin sa iyong buhay. Kapag may mga opportunities na lumapit sa iyo, then go for it. Make the best of your life habang naghihintay ka ng kaliwanagan sa mga nararamdaman mo para kay Kira. Anyway, we wish you good luck. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Yan po ay 7:30 ang airing. Pagkatapos po nito, lipat po kayo sa Kaistorya YouTube channel. At ang Papa Dudut Family na kung saan ay namimigay po kami ng 500 pesos GCash weekly. Maraming salamat po.